Na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdibang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Pinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat,
Sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong na mga eskriba, ng mga mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Pinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag na Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin ay magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan, tugtugin ng alpa at awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababago at winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi at walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang inihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay matalino, hangal naman ang 5. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon ay Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Senyor na ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Mga kapatid, kung isa-summarize natin sa isang sentence yung ating mga pagbasa, pwede natin itong i-summarize sa pamamagitan ng sentence na matatalino lang ang makakapasok sa langit. Ang mga marurunong lang ang makakapasok sa langit. So ibig sabihin, kung ikaw ay hangal, malamang hindi ka makapasok sa langit. Pero unang-una, tandaan natin na sinasabi sa ating unang pagbasa, ang katalinuhan o ang karunungan ng tao ay kahangalan sa Diyos. So ibig sabihin, iba yung standard natin ng karunungan, pero iba din yung karunungan sa Diyos.
Iba yung kahangalan para sa atin, iba rin naman yung kahangalan para sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa narinig natin na ang pagkapako sa krus, sabi ni San Pablo, para sa mga Hudyo ay katitisuran at kahangalan para sa mga Griego. So unang-una, kailangan tandaan natin na pag sinabi nating karunungan at kahangalan, iba yung iniisip natin na karunungan at kahangalan sa standards ng mga tao, pero iba ang karunungan at kahangalan para sa Diyos. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng marunong para sa ating Panginoong Hesukristo? Sa standards ng Panginoon, ano nga bang ibig sabihin ng pagiging marunong? Kung pagbabasihan natin ang ating mabuting balita ngayon, pwede nating sabihin na ang taong marunong ay ang taong handa. At ang taong marunong ay alam kung ano ang dapat paghandaan at alam kung kailan dapat maghanda at alam kung papaano maghanda. Sa ating kasing mga tao, hindi naman natin alam talaga minsan kung ano ang dapat nating paghandaan. Ano ba yung pinaghahandaan natin ngayon? Sa ngayon, malamang yung mga pinaghahandaan natin ay yung makamundo nating buhay. Marami sa atin ang pinaghahandaan, retirement. Para pagka nagka-retire na, mas maginhawa ang buhay. Marami sa atin pinaghahandaan yung pagkakasakit in the future. Yung mga medyo bata-bata pa ang pinaghahandaan, syempre yung pag-aaral para makagraduate, yung mga magulang naman na nagpapaaral, pinag-iipunan, yung pag-aaral ng kanilang anak, at kung ano-ano pa. Pero ang paalala sa atin ng ating Panginoon, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. So ibig sabihin, habang naghahanda tayo sa bawat pagharap natin sa buhay na ito, dapat naghahanda rin tayo sa pagharap sa araw na tatawagin na tayo ng Diyos. So ano ang dapat paghandaan? Meaning dapat din natin paghandaan araw-araw ang ating pagharap sa ating Panginoon. At papaano tayo naghahanda? Katulad ng mga dalagang marurunong o matatalino sa ating ebanghelyo na merong dala ng langis na sasapat hanggang dumating ang lalaking ikakasal, ganun din naman. Hindi pwedeng hindi tayo ready pagka tayo tinawag na ng ating Panginoon. Kaya ang tanong natin, sapat ba yung mga dala-dala nating langis sa buhay? Pero mas magandang tanong, ano ba yung langis natin sa buhay para paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon? At kung meron man tayong langis, sapat ba ito? Yung langis ba natin ay yung pagpunta tuwing Biyernes dito sa Quiapo Church? Yung langis ba natin ay yung pagpunta sa simbahan tuwing Linggo? Yung langis ba natin ay yung pagdarasal ng Rosario, pagdedebosyon sa iba't ibang mga patron? Pero tanungin natin yung ating sarili, sasapat ba ang mga langis na ito pag dumating na yung araw na tawagin tayo ng ating Panginoon? O baka naman aandap-andap na yung ating ilawan? Baka mahuli tayo na hindi pala tayo ready. Kasi minsan, katulad ng mga dalaga na hangal sa ating ebanghelyo, akala natin sapat na yung paghahanda natin sa buhay. Akala natin sapat yung langis na dala natin. Ang di natin alam, o baka di natin alam, hindi pala sapat. Sa pagsisimba pa nga lang, di ba? Minsan hindi na sapat yung dala nating langis. Paano natin masasabing sapat yung dala nating langis? Kung sa misa pa lang, wala na agad yung isip natin, natutulog tayo,
o kung ano-ano yung ginagawa natin, wala yung puso natin sa misa. O di kaya naman, active nga tayo sa misa, active tayo sa ating buhay espiritual, pero kulang yung pagmamahal natin sa kapwa. Nakakapanira tayo, nakakachismis tayo, nagkakasala tayo ng paulit-ulit. Kung ganon, hindi rin sapat yung langis na dala natin. Kaya magandang tanungin ngayon, ano yung pinaghahandaan natin? At kung alam natin kung ano yung pinaghahandaan natin, ang pagdating ng ating Panginoon, papaano tayo naghahanda? Maganda rin tanong yun. Papaano tayo naghahanda? At kung papaano naghanda, yung mga matatalinong babae, dalaga sa ating ebanghelyo, in the same way, ganun din naman yung panawagan sa atin. Sana alam natin yung mga bagay na pinaghahandaan natin at sana alam natin kung papaano maghanda. At papaano ba maghanda? Papaano maghanda? Tanong din yun kung kailan maghahanda. Papaano at kailan? Hindi kahapon, hindi bukas, hindi sa hinaharap, hindi sa nakaraan, sa ngayon. Diba sabi nga sa Salmo, if today you hear the voice of God, harden not your hearts. So ibig sabihin, ang paghahanda natin sa pagharap sa ating Panginoon ay hindi naman nating ipostpone na bukas na lang. Hindi naman natin pwedeng ipostpone na in the future na lang. Hindi natin pwedeng sabihin, saka na ako magpapakabuti, saka na ako magiging active sa simbahan, saka na ako magkakaroon ng effort na maging malapit sa Diyos kapag malapit na akong mamatay. Kasi nga hindi naman natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon ngayon na hanapin ang Panginoon, gawin na natin ngayon. Ngayon tayo binibigyan ng pagkakataon na mapalapit at mapalalim ang ating kaugnayan sa Diyos. At kung tayo ay tunay na marunong, kung tayo ay tunay na matalino, sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, hahanapin natin siya. Palalalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Mga kapatid, paulit-ulit naman na nating naririnig sa Ebanghelyo na laging maghanda. At ngayon, pareho pa rin yung ating panawagan o yung panawagan ng Diyos para sa atin. Ano yung mga bagay na binibigyan natin ng halaga? Sana yung binibigyan natin ng halaga ay yung totoong may halaga. And that way, tayo ay talagang magiging marunong. At kung tayo ay marunong, tayo ay maghahanda. At kung tayo ay naghahanda, sana alam natin yung tamang paghahanda, kung kailan maghanda, kung paano maghanda. Kailan, paano, ngayon, at this moment, ngayon. Hindi bukas, hindi kahapon. Dahil ang binibigay sa atin ng Panginoon na pagkakataon na makaugnay siya at mapalalim ang pagmamahal sa Kanya ay hindi kahapon, hindi sa hinaharap, kundi ngayon. Kung marinig mo ang tinig ng Diyos, ngayon, huwag magmatigas. Pakinggan siya. Maghanda. Dahil anytime, darating siya para tawagin ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon
at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisyan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itiniasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na palilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang karayan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't
isa. Please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, natawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y ialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ng iyong pagmamalay na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Oh, Jesus Nazareno, pagpit po ninyo itong kahilingan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umasa. O Jesus Nazareno, patubayan niyo po, nawat gabayan ako. Iligtas
sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Salon lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.